Yan, good afternoon po sa lahat and welcome po sa Vesper Service and Happy Lord's Day po sa bawat isa. Parang dami nangyari ngayong araw, may GA and then meron tayong baptism and salamat po sa Diyos for sustaining us this day. Okay po, bago po ang lahat, I want to give courtesy to Dr. Reuben Bredenhoff na siya po nga nagsulat po nitong sermon. And this was originally preached at Free Reformed Church of Mount Nasura, Western Australia noong 2022. And graciously, Dr. Bredenhoff allowed us to use his sermon manuscript. And ultimately, nagpapasalamat po tayo sa Diyos na nagpapatuloy pa rin sa pag-nourish sa atin, sa ating pong mga pananampalataya. Okay? So to start, pwede po ako magtanong konti. Ano po yung gagawin po ninyo bukas ng umaga? So para mas marami sa atin, going back to work. Panibagong week na naman, papasok sa shift, meron kang tatapusin na project, mag-aayos ng mga email, so nagpaplano ng panibagong bahay or nagpaplano ng panibagong product, magtuturo sa mga bata, so napakaraming teachers po dito, and or magmamanage ng workflow sa trabaho. And grateful tayo kapag nakikita natin na satisfying yung mga trabaho natin or kapag nagiging blessing tayo sa iba through whatever we do. Kahit ano pa man yung ginagawa natin. O kaya pag nagkakaroon tayo ng opportunity na gamitin yung mga talents na binigay sa atin ng Diyos. And tayo po yung nagpapasalamat po dito. But at the end of the day, madalas kung bakit tayo nagtatrabaho, dahil, in all honesty po gusto nating kumita ng pera. Kasi, kailangan natin. And that is true and nothing that is wrong with that. Or siguro kahit yung mga bata na siguro ipapasok yung iba sa school bukas, maaring sa mga colleges or universities or sa mga nag-OJT para matuto ng mga skills or ng mga useful na mga knowledge. And napakaganda na magkaroon ng education. Tama po. And sabi nga, it is an adventure na magkaroon ng learning. Pero madalas, ginagawa natin to para one day magkaroon ng magandang trabaho. And again, nothing is wrong with this. We want to earn money because we know we have to spend money. Magkakaroon ng bahay someday, sasakyan kung ipagkakaloob ng Diyos, or kahit bumili ng simpleng mga bagay, kahit bagong sapatos or bagong damit. And then this is life. And it is basic to the way the world works. May earning, kikita ka, buying, selling, mag-iipon, magbabayad ng tax. It is normal. And for thousands of years, ginagawa na to ng mga tao. Kasing tanda ng unang book ng Bible. And in fact, pagdating sa Genesis, so marami tayong makikita example. Makita natin si Abraham na bumibili ng lupa sa Canaan. And other example, nagpunta sa Egypt, kung maalala po ninyo yung mga anak ni Jacob na may dalang pera para bumili ng grains. And tayo na mga Kristiyano, involved din tayo sa ganitong sistema. Pagbili and pagpossess ng mga bagay, and we can't escape it. Parte na to natin. Pero habang taking part tayo sa system ng society tulad ng banking, merong investments, or even we take a loan, pero tayo sa ating mga Kristiyano, we take a different perspective. All because we belong to Christ. And ito yung dapat na magpabago ng ating perspective. So isipin po ninyo yung Lord's Day 1 ng Catechism, lalo na sa mga nakakabisado, that I am not my own, but belong, body and soul, in life and in death, to my faithful Savior Jesus Christ. Napakaganda po nun kung isipin po natin. Ibig sabihin, yung pagiging pag-aari ni Kristo sa atin dapat magbago sa bawat aspect ng buhay po natin. Tama po? So hindi lang spiritually, kundi kasama na rin physically, materially, and financially. So linawin ko lang po, ito pong sermon na to ay hindi isang financial seminar. Pero alalahanin po natin yung sinabi sa Romans 14 talata 18. Na kung nabubuhay tayo, sabi po dito, again, Romans 14 or Roma 14 talata 8, kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo'y namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay,
tayo'y sa Panginoon. And that brings a great comfort for every believer. Kaya habang abala yung society sa pagpursue ng material things, so tayo naman bilang followers ni Kristo, so kailangang ipakita rin to sa pamumuhay natin. Bakit? Dahil binili tayo at a great price. We are bought by the blood of Christ. And now, being owned by Christ, so hindi nating ituturing yung material goods natin as our own. Kundi titingnan natin yung mga yon bilang mga kaloob ng Diyos para sa atin. So hindi tayo mahuhulog sa race just to build personal wealth, kundi hahanapin natin yung tunay na kayamanan. Hindi tayo manghihinayang na i-share yung anumang kinikita natin, kundi magiging eager tayong magbigay sa mga kapwa po natin. So kaya po ngayon, I preach to you God's Word as summarized dito po sa Lord's Day 42. And we're going to talk about 8th commandment. So under this theme and points, so ating pong title, Owned by Christ, we own earthly things differently. So ito po yung ating theme. And dito matututunan natin, number 1, to be content. Number 2, to give freely. And number 3, to seek true wealth. Okay po? So bago po tayo tuluyan po magsimula sa pag-aaral po natin ngayong hapon, tayo po ay manalangin. Aming Amang nasa langit, ikaw po ang nagbigay ng lahat ng bagay na kailangan namin sa buhay at sa buhay kabanalan namin, Panginoon. Kaya pagpalain mo kami, Panginoon, na sa iyong spiritu para sa aming pag-aaral ngayon at pagsamba na aming makilala ng higit ang iyong kabutihan, ang iyong katuwiran at ang iyong pagtawag sa amin na mamuhay ng tapat sa iyong harapan. Kaya Panginoon, panalangin namin na linisin mo ang aming puso mula sa pag-ibig sa mga bagay sa sanlibutan at italaga mo kami, Panginoon, sa paghanap ng iyong kalooban. Kaya po sa bawat salita at gawa, nawaya makita ang liwanag ni Kristo na siya ang aming yaman, siya ang aming kanlungan at aming tanging gantimpala. Pagpalain mo ang aming pagninilay ngayon, Panginoon, at pakikinig upang ito ay maging kaparaanan ng iyong biyaya na sa aming paglago sa pananampalataya at sa pag-ibig sa aming kapwa. Maraming salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so let's start. Point number 1. So we learn to be content. And we know na kasama yung 8th commandment. Sabi ko, ito po yung pag-uusapan natin for today's sermon. Na kasama itong 8th commandment sa second half ng kautusan ng Diyos. Yun po itungkol, sabi nga sa Catechism, question 93, na ang pinagtutungkulan po dito is the duties that we owe to our neighbor. Okay po, at least malinaw po sa atin yung overall topic ng mga nakakaraang catechisms na pinag-uusapan natin. Kaya yung main focus dito is kung paano natin tinatrato yung mga rightful property ng mga tao sa paligid natin. Basic lang yung sinasabi. Don't steal from them. Pero meron din naman positive side para mas lalo po nating maintindihan, but be generous and help them. And yet, yung basis nung lahat ng commandments dito, so kasama na tong 8th commandment, yung basis is yung daily walk natin kasama ang Diyos. And doon po nagsisimula ang lahat. So ibig sabihin, only when our relationship with the Lord is right, so by the grace of our triune God, we will be prepared to treat our neighbor with grace. Kaya kapag pinag-uusapan natin yung tungkol sa pera, tungkol sa possessions, so kailangan nating bumalik sa simula. Bumalik sa Diyos, ibig sabihin. So He is the giver of all good things. So halimbawa, kahit po sa mga pang-araw-araw na experiences po natin, kapag meron tayong sweldo, kada kinsenas o kaya katapusan, or bumibili ng mga bagong phone or bagong gadget, so dapat magsimula tayo dito sa simple confession na yung Panginoong Diyos yung tunay na nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa atin. So sabi nga sa Haggai 2 talata 8, akin ang pilak at akin ang ginto, sabi ng Panginoon ng mga hukbo or the Lord of hosts. So let's humbly acknowledge again and again that God owns whatever we have. So kumbaga, sinasabi ng Diyos sa atin na sa Kanya yung mga pera or bahay natin or even mga sasakyan natin. It is the Lord God who owns all things.
And part po nito is yung pag-recognize na nagbibigay ang Diyos ng mga material na bagay in different measures. Obvious na may kita natin across many people all around us na tumanggap yung iba ng higit mula sa Diyos. Yung iba naman, mas konti. And madalas, iniisip natin na yung ganung differences of what we own in this life, dala ng sariling sipag o kaya galing ng isang tao. Magaling kasi to siya. Napakasipag naman kasi. So parang iniisip natin na tayo talaga mismo yung dahilan. Nawawalan sa usapan ng Diyos. Yun po ba yung iniisip po natin? O kaya naman, iniisip ng iba na nanggagaling yung kayamanan or wealth sa mere chance. Meaning, from being in the right place at the right time, o itong tao nito, just having the opportunity na makapag-invest to something really good. So, obvious na may kita natin na ito po yung madalas nating iniisip. And meron ding iba na pinanganak sa mga nakaka-LL or mga nakakaluwag-luwag sa buhay ng mga parents. Na, sabi, itong mga parents na to, willing mag-share sa mga anak nila ng kanilang mga riches. Pero tandaan natin na anuman po sa mga example na binigay ko, anuman yung senaryo, at tinuturo ng scripture na yung lahat ng mga bagay na to, yung mga material things na to, mula lamang sa kamay ng Diyos. Meaning by His providence. So meaning, in different degrees, we've been blessed, pero po yung totoo, tumatanggap yung bawat isa sa atin, isa lang naman po pinanggagalingan ang Diyos mismo. And dahil dito, that makes each of us stewards of our Master in heaven. And tinatawag tayo ng Diyos na pangalagaan yung anuman na pinagkakatiwala o binibigay sa atin ng Diyos. So kaya kapag tinitingnan natin, halimbawa yung mga bahay natin, mga tahanan natin, mga damit na meron tayo, and even yung mga ipon na meron tayo, dapat nating confess na pwedeng, halimbawa, nakasulat man yung pangalan ko sa titulo ng lupa or any kind of ownership. And nakita ko man yung bank account ko, pero pag-aari ng Diyos lahat ng to. We say na pinagkatiwala lamang ng Diyos lahat ng to sa atin para i-manage and gamitin para sa kanyang kaharian. And this is our reminder for today. So kahit pumunta po tayo sa office bukas o pumasok sa school, sabi nga po sa Colossus 3:23. So Colossus 3:23, naglilingkod tayo para sa Panginoon and hindi sa mga tao. So yung first aim natin is hindi para i-please yung mga tao sa pamamagitan ng labor natin na to please, for example, your teacher, your manager, principal man yan, or mga colleagues natin, but to please Christ. Ito po yung tatandaan po natin. And yun po yung nagbibigay ng real sense of purpose sa ating pong mga trabaho. Our work, yung mindset na tayo po nagtatrabaho para sa Diyos. Na nagbibigay din to sa atin ng sense of peace sa atin na yun po ipinangako ng Diyos na palagi siya magpo-provide para sa pangangailangan ng kanyang mga anak and mga servant. So sinabi natin kanina na nagsisikap tayo magtrabaho para kumita ng pera for good purposes. There's nothing wrong with that. Para makapagbayad ng tuition ng mga anak ninyo or para makapamili kayo ulit sa grocery kahit na po ay nagtataasan yung mga bilihin po ngayon. Pero kailangan nating makita na yung lahat ng mga bagay na to daily nasa kamay ng Diyos. Na ang Diyos na generous na nagpo-provide sa daily bread natin. Again, pag-uusapan natin ito when we talk about the Lord's Prayer. So kahit sa ating mga shelter, basic needs, meaning lahat ng kailangan natin. Lahat ng kailangan natin. So pakinggan po ninyo yung tinuro ng Panginoong Hesus na may kita po sa Lucas 12. So binasa rin po natin kanina. So Lucas 12, so ito po yung nasa parehong part kung saan nandun yung warning ng Panginoon against sa greed and endless piling up of earthly things. Hindi po sabi ng Panginoon sa talata 22 to 23. So basahin ko po. So kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Sapagkat ang buhay ay higit kaysa pagkain at ang katawan ay higit kaysa damit.
Kaya wag natin pong hayaan na tayo po i-consume ng constant pursuit ng mga bagay and wanting more and more. And ito po yung truth, may kita po natin dito po sa verse 30 naman. Sapagkat ang mga bagay na ito, ang siyang hinahanap ng lahat ng mga bansa sa sanlibutan, nalalaman ng inyong Ama na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. So ito yung ika nga, providing promise ng Diyos. Sure and sigurado and tunay na mga salita ng Diyos para sa atin. Another passage, so sinasabi din naman sa Awit 37, talata 25, so or Psalm 37, verse 25. So napakaganda po ng text po na to. Ako'y naging bata at ngayon matanda na, gayon may hindi ko nakita alang matuwid ay pinabayaan, ni ang kanyang mga anak ay namamalimos ng tinapay. So when we rest on this promise of God, so unti-unting nagbabago yung pagtingin natin sa mga material na bagay. Tulad po ng mga kayamanan, treasures, and pera, possessions, tayo ay nagiging kontento. And dito po makikita po natin na yung contentment is hindi natural po sa atin. Natural po ba sa atin na tayo po ay maging kontento? We want more and more. Pero dito pinapakita sa atin that contentment is only the work of God. Only true believers have this contentment. Na hindi na lang tayo basta na lang nagsisikap na umangat lang sa corporate ladder or para magkaroon ng higit pa kaysa doon sa kapwa natin. Meaning yung basta makalamang lang sa kapwa natin. Pero tinatanggihan natin na alipinin tayo ng mga possessions natin. Na yung pagkatao natin i-defined ng mga damit na isosot natin, ano yung mga dinadrive ninyong mga sasakyan. Pero wala na pong iba na makakapag-divine sa isang tao. Ang tunay po makakapag-define sa atin is si Kristo. We are defined by Christ. And dahil tayo nagtitiwala sa Diyos, kontento tayong maglingkod sa Kanya. Na yun po ay dahil alam natin na ibibigay ng Panginoon, ayon po sa Kanyang mga pangako sa atin, lalo na sa Kanyang mga lingkod, yung lahat ng mga kailangan natin sa buhay na to. So tandaan natin, contentment is the state of accepting what we have received from God with the assurance that it will be enough. Eh kung hindi tayo kontento sa harap ng Diyos, ano mangyayari sa atin? So, and ngayon, ina-explain ng Lord's Day 42 ng Catechism, answering that question, na discontentment, yung nagtutulak sa mga tao na labagin yung 8th commandment. Kasi kung hindi mo gusto, kung gano'n lang karami yung halimbawa, pera na meron ka ngayon, so pwede kang gumawa ng theft and robbery. Sabi dito sa question and answer 110. And ano yung purpose? So para makakuha pa ng higit-higit pa na ayon lamang sa sarili mong paraan. Or kung sabi kang yumaman, so pwede kang mag-imbento ng schemes. So para linlangin yung kapwa mo or makinabang para sa sarili. Marami kang pwedeng gawin. Or tinan natin, pwedeng hindi naman ganito, no? Kasi kapag binabasa natin itong Lord's Day 42, pwede po kasing malayo to sa experiences natin. For example, na-tempt ka na ba na magnakaw? So by using, sabi nga ng catechism, by using inaccurate measurements of weight, size, and volume. I don't know about you, pero pwedeng oo, pero parang hindi ordinary. O kaya naman, binabagabag ka ba ng conscience mo dahil gumawa ka ng fraudulent merchandising? Nakagawa na po ba nun sa inyo? Wala naman siguro magtataas for sure. Uncomfortable, wala namang aamin uncomfortable ka ba kapag binabanggit ng catechism, counterfeit money, excessive interest? Kasi nagkasala ka against sa 8th commandment in this way. So maaaring hindi po, no? But the point is that, bagamat wala tayong ginagawang ganitong ka-obvious o na nakikita sa catechism, but the point is that kapag hindi kontento yung mga puso natin, palaging may creative ways Palaging may paraan na sinusubukan natin para makapagnakaw. In many ways, pwedeng meron tayong business kung saan maraming transaction na ginagawa under the table. And for example, hindi tayo honest sa pagre-report
sa mga government requirements, even sa work and sa ating businesses. O kaya naman inaabuso natin yung oras and even expense account natin sa trabaho. Pwede yun. Or sa school naman, sa mga kids na nandito, inaangkin natin yung gawa ng iba para maging atin. And kahit, ibig sabihin, kahit hindi tayo actual na nagnanakaw, so nilalabag pa rin natin yung commandment na to sa pamamagitan ng attitude natin. So nilalabag natin to kapag palagi tayong hungering for more and more money, more clothes, more gadgets, more stuff. Kapag iniisip natin kung ano yung meron tayo ngayon, and kung ano pa yung gusto nating makuha, and yun yung nagiging chief end ng buhay natin, so nasasabi ba nating kontento tayo sa buhay na binigay sa atin ng Diyos? Or kontento na ba tayo sa Diyos at all? O may bahid ng dissatisfaction sa puso natin dahil pakiramdam natin kulang pa yung pagpo-provide ng Diyos sa atin. And hindi to ayon sa gusto natin. Kaya po ngayon, yung parable of the rich fool na makita natin sa Luke or Lucas 12. So yun po realistic picture kung paano gumagana yung greed, kasakiman. So we know from the story na may isang man na pinagpala ng Diyos ng masaganang ani. And again, katulad din naman ng na-point ko po kanina, hindi sin yung magkaroon ng good year. For example, kahit whether in these farms, kung tutulad sa story, o kaya magkaroon ka ng good year sa business o sa work ninyo, hindi po masama yun. So hindi rin kasalanan yung magtayo ng malaking kamalig or malaking barn o kaya magbukas ng bagong savings account. Hindi po mali yun. Pero ang tanong is, ano yung nagiging kasalanan po dito sa text? Kapag tinitingnan natin yung mga, kumbaga, yung barns natin, investments na meron tayo, yung savings, mga pera, possessions na meron tayo, that we hold onto them as our true security in this life. So nililin lang dito ng rich man sa parable yung sarili niya. And kailangan nating ma-realize na ito yung lahat kasinungalingan. Na yun rin yung madalas nating sabihin kahit po sa mga sarili po natin ngayon. Kapag nakuha ko na tong bagay na to, sa ako magiging kontento. Konting dagdag pa, then nandun na talaga yung tunay na joy ko sa buhay. Siguro, nasasabi rin po natin yan. Lahat po tayo guilty with this sin. Pero madalas napupunta lahat sa never-ending pursuit of more and more in this life. So ngayon naman po, pansinin po ninyo na bago pa man sabihin ng Panginoong Jesus yung parable na to, nabanggit din naman kanina sa scripture lessons, so tinanong niya na kung pwede, na kung pwede may tumulong siya para ayusin yung dispute tungkol sa mana. So makita naman very plainly sa text. Kasi basically may dalawang kapatid na magkaaway dahil sa pera. Nagbigay ng warning ang Panginoong Hesus na makita sa Lucas 12, talata 15. Sabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang ari-arian. Kaya po, wag po nating hayaan na yung buhay natin umikot lang sa walang tigil na pag-accumulate ng mga bagay na aabot to the point na nasasaktan na natin yung mga tao sa paligid natin. That we even violate the rightful property na binigay din ng Diyos sa kanila by His providence. And yung message ng Panginoong Jesus sa taong yun ay ito, don't be like a fool, like this rich fool. And indeed, kailangan nating marinig yung salita na to ngayon, lalo na po sa panahon natin ngayon na prosperous yung kalagayan natin sa awa ng Diyos. Kasi katulad ng rich fool, pagkatapos ng, halimbawa, isa na namang magandang year sa business or trabaho, madalas nasasabi rin natin yung mga salitang to na mula sa passage po marami ka ng pag-aari na kaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. And sa unang tingin, parang sign ito ng contentment. Pero hindi yun ganun Yung klase ng contentment na nagdedepende sa atin as attaining a certain level of human comfort o kaya maka-achievement tayo ng comfortable lifestyle, hindi po yung true contentment.
Yung tunay po na contentment is gratefully accepting whatever we have received from God's hand, na yung ating confidence is that the goodness of God will be enough. And tinuturo ng scripture na yung tunay na contentment, may kita din po natin. For example, another passage sa mga salita ni Pablo sa Philippians 4, may kita po sa talata 11 to 13. Ito yung naging topic namin nung prayer meeting. Philippians 4:11 to 13, hindi sa nagsasalita ako, dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong ako magpakababa at marunong din ako magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim, sa kabusugan, maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan, at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Ganun po kaganda yung contentment, mga kapatid. Isipin po ninyo, ganit po kaganda yung contentment. Ito po ay inward attitude na nanggagaling lang mula sa pagtingin sa buhay natin and sa lahat ng nasa loob ng buhay natin, na lahat ng meron sa atin ay galing sa kamay ng Diyos. Kinikilala natin na higit na nauunawaan ng Diyos kesa sa atin kung anong mga blessings yung tunay na kailangan natin para tayo po ay masustain. And sa tulong ng Espiritu Santo, makakapagtiwala tayo na alam ng Diyos Ama yung pangangailangan natin alang-alang sa Panginoong Hesus. So true contentment is for true believers and nanggagaling from our triune God. So Trinitarian ang contentment. Na yung ating nag-iisang Diyos, yung siyang tumutulong sa kanyang mga hinirang. And yun po yung dahilan kung bakit sinabi ni Pablo na lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Nag-refer po ito sa Panginoong Hesukristo. Na dahil sa Panginoong Hesus, kailanman ay hindi pagkakait ng Diyos sa atin yung anumang tunay na mabuti o yung anumang tunay na kailangan natin. Kahit konti lang po yung meron tayo. O kahit nakaka-LL tayo o nakakaluwag-luwag tayo in this life. Pero still, maharap po tayo, meron man tayo mga difficulties in this life, pero makakaasa tayo na isa pangangalaga ng Diyos Ama sa lahat ng mga paraan, lahat ng aspeto ng ating pong buhay. Okay po? Kaya po kung alam po natin itong bagay na to, matututo tayong maging kontento. And we learn to give freely. So dito na po tayo sa point number 2. We learn to give freely. So gaya lang lahat ng commandments, so ito pong 8th commandment is meron pong negative and positive side. May nabanggit na rin ako kanina about this, so reiterate ko lang ulit, na may pinagbabawal lang Diyos in this commandment, so pero meron ding inuutos sa atin, positively taken. Pinagbabawal lang Diyos na dayain natin yung mga kapwa natin sa anumang paraan. And inuutos din niya, sabi naman sa question and answer, next, that I do whatever I can for my neighbor's good. And merong age-old question na palagi naman ding tinatanong, who is my neighbor? Yan din yung tanong sa Panginoong Hesus. And sinagot niya din to powerfully by telling the parable of the Good Samaritan. Alam niyo po, pangatlong beses ko na itong binabanggit na na-assign sa akin itong parable of the Good Samaritan. And alam ko naman na familiar na po tayo dito. Ako sobrang familiar na. Pero because of our indwelling sin, kahit familiar na tayo sa kwentong to, madalas nakakalimutan pa rin natin. And dito, tinuro sa atin ng Panginoong Hesus na yung kapwa natin is yung taong nakakasalumuha natin sa buhay natin. Yung mga tao na nilalagay ng Diyos on our path. Kaya hindi lang to tungkol sa mga taong kasama sa pamilya natin o yung mga member ng local church natin na patuloy na nadadagdagan. But sa sino man nakikilala natin sa pang-araw-araw na pilgrimage sa buhay natin. Ano ulit yung sinabi kanina sa catechism? That I do whatever I can for my neighbor's good. So ibig sabihin po nito, so tulungan natin yung kapwa natin kahit sa physical na paraan and according sa mga kakayahan na binigay sa atin ng Diyos. And let us remember this truth, na anuman yung pag-aari natin, hindi talaga atin,
kundi sa Diyos. So yung pera na meron ako ay hindi akin. Ganun din, yung bahay na meron ako, na tinitirhan ko. So kahit yung mga talents, so dagdag po yan, kahit yung mga talents and skills na meron ako, pag-aari ng Diyos lahat ng to. And kung ganun, kaya hindi ba't nararapat lang na gamitin ko tong mga to ayon sa kalooban ng Diyos? And yes po, we should. And ibig sabihin po nito na ipapakita natin yung material or tangible kindness natin and genuine love natin and our true generosity for others. And kapag pinag-uusapan natin yung pagbibigay in this way na in-expound sa atin ng catechism, madalas masyado po tayo nag-iisip ng malaki. In other words, iniisip natin na para maging makabuluhan yung gift natin, it has to be notable. Kailangan significant or kailangan talagang mapansin ng iba yung ginagawa ko. Na iniisip natin yung mga 20 pesos natin or mga 50 pesos natin sa mga bulsa natin, parang walang halaga. Tingin natin na hindi enough yung halimbawa, for example, maghatid ng pagkain sa mga kapatid. And yung nasa isip natin is yung klase ng pagbibigay na napakalaki. Pero alam niyo po mga kapatid, madalas yung Christian generosity mas simple pa kesa iniisip natin. So isipin po ninyo yung widow at the temple na nag-offer ng last 2 copper coins niya. Another example, yung nabanggit ko kanina na good Samaritan na naglinis at nagbenda ng sugat ng kapwa niya. Isipin din natin yung Panginoong Jesus, for example dito sa Matthew or Mateo 10 talata 42, na nag-encourage sa atin tungkol sa pagbibigay ng cup of cold water to a person in need. The point is, pwedeng maliit yung ginagawa natin, but by the work of God, it is sincere and truthful. Meaning, it rises out of true faith, it conforms to God's law, and it is done for the glory of God. So pwedeng ito for example, pagpapahiram ng gamit natin na kailangan ng iba, tulong sa kaklase bago yung test, baka need nila ng assistance or someone to teach them. Paggawa or pagluluto ng masarap na pagkain para sa isang tao or pagsakay sa mga sakyan ninyo para matulungan yung iba or pagbibigay ng oras to volunteer. So ito yung paggamit ng anumang gift na binigay sa atin ng Diyos para sa ikabubuti ng kapwa natin. In paggawa nito, whatever I can, sabi nga dito sa question and answer 111. And yung calling na to is nagbibigay ng higher purpose sa pang-araw-araw na trabaho natin. Kasi di ba kanina nabanggit natin na yung lahat ng hirap na pag-isikap po natin nakasama dun sa pagtatrabaho. And madalas iniisip natin na walang saysay yung araw-araw na pagtatrabaho natin. Puno ng stress, laging pagod, para saan? Para lang mabayaran yung mga bayarin natin sa darating ulit or sa susunod na buwan. Well, marami ring sinasabi dito yung Ecclesiastes 5. Tungkol po dito, yung binasa natin kanina, about po dito sa futility or yung pagiging walang saysay ng work and ng mga kinikita natin. And medyo nakakalungkot. Promotion din po ito kasi next week sisimulan po natin yung Book of Ecclesiastes sa morning. Tingin ko po kung babasahin po natin yung Ecclesiastes 5 bukas na umaga. Try po ninyo. Baka mawalan tayo ng gana na pumasok sa ating mga work. Kasi ito pa yung sinasabi sa chapter 5, so talata 15. Basahin ko po. Kung paanong siya'y lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya muling aalis. Hubad siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Kung ganon, what's the point of working? Kung sa huli, mauwi rin naman pala sa wala. O kaya naman, ganito naman yung sabi sa talata 16 naman. Ito man ay malubhang kasamaan. Kung paano siya dumating ay gayon siya aalis. At anong pakinabang meron siya na gumagawa siya para sa hangin. Kung babasahin natin to bukas, hindi po to magbibigay ng encouragement para magstay sa school or sa trabaho. Hindi po. Pero tandaan po natin, no?
yung context ng book po na to, na ine-examine or sinusuri ni Solomon yung life under the sun. And nakita niya na kahit yung pinakamayamang buhay, kahit sabi natin, in our context, pinaka-successful na career o yung pinakamasayang pamumuhay, wala pong kabuluhan kung wala ang Diyos. And si Solomon yung siyang dapat makaalam pa nga nito na siya yung tao na nag-enjoy ng napakaraming possessions and pleasures, pero sabi niya, walang saysay yung lahat ng yon kung hiwalay tayo sa Diyos, apart from the Lord Himself. And important lesson po yun na dapat po nating ma-realize, i-meditate, and natandaan na sayang lang kung marami kang naipong mga bagay sa mundong to, pero ginagamit mo lang yung mga yon para sa pansariling pleasure. Walang kabuluhan kung meron kang ang pera, pero hindi mo ginagamit para sa godly purposes. Instead, sinasabi ng Diyos na yung possessions natin nagkakaroon ng eternal meaning kapag itinuturing natin yung mga to bilang mga opportunities to build up the body of Christ, the church, and to help other people. And nakita ng Diyos yung sweat and thorns of our labor. Kaya't binibigyan niya tayo ng higher calling para sa atin lahat. So gaya po ng sinasabi ng Catechism, again, question and answer, 111 or 111, that I work faithfully so that I may share with those in need. So call sa atin, we earn money so you can help others. Get an education so you have more to contribute toward the brethren or to help the needy. And I hope minemeditate po natin yung ganong instruction for us na gaano kaya kadalas na naiisip natin ito na motivation sa mga trabaho natin. That if I work smart, I plan wisely, na ako ay maging diligent, then I'll be able to help others. Or baka naman yung pagpaplano natin sa buhay, pagtatrabaho natin, and pag-i-invest, umiikot lang para sa pagtubad ng mga sarili nating #goals. So balik po tayo sa Lucas 12. Makita natin na yung fool talagang napakasipag, hands down. He planted, he harvested. So nagplano siya ng new barns. Ano yung pananaw niya? Selfish yung pananaw niya. And sa gitna ng kayamanan niya, so nagtatanong pa siya sa sarili, napatanong pa siya, Lucas 12 verse 17. Ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga ani? Now, para sa isang anak ng Diyos, yung dapat yung isa sa mga huling tanong na itatanong natin. Na kung lumalakad tayo kasama ang Panginoon, tunay nga po na binuksan ng Espiritu Santo yung mga mata natin sa pangangailangan ng mga tao sa paligid natin, yung tanong na ano yung gagawin ko, laging may naka-ready na sagot. So yung mga na kay Kristo ay hindi magtatanong, ano ang gagawin ko? Kundi gaano, karami yung pwede kong gawin. Saan ako pwede magbigay ng riches and skill na natanggap ko sa Diyos? Siyempre, gusto pa rin nating magbigay wisely. Gusto nating magbigay sa paraan na tunay na nakakatulong. And this is our pastoral advice din naman. And hindi nagdudulot na maging dependent yung mga tao sa atin. It is good na pag-isipan yung mga bagay na to, pero paalala lang ulit na wag nating hayaan na masyado tayo magtagal sa pag-iisip to the point na nawawalan tayo ng opportunity or pagkakataon na tumulong and magbigay. So kaya ang call sa atin is magbigay tayo freely and generously dahil yun po yung nais ni Kristo na gawin po natin. And mga kapatid, reminder again, gospel-centric preaching, yun din po yung ginawa niya sa atin. Binigay niya yung sarili niya ng buo sa atin. Na inuno niya yung kapakanan ng iba bago yung sarili niya para sa kaligtasan natin. And ngayon, tinuturoan niya tayong gawin din yun sa parehas ng mga bagay. So see, even our instructions came from the instructions and what Christ has done for us. And makita po natin po yan sa Mateo 10, talata 8. Tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. So punta po tayo sa sermon point number 3. So we learn to seek true wealth. Alam niyo po,
yung Bible realistic about possession. Sa halimbawa, sa sinasabi sa Ecclesiastes 5, talata 10. Siyang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi. O siya mang umiibig sa kayamanan na may pakinabang. Ito man ay walang kabuluhan. And totoo to. Greed is an animal that is never satisfied. For example, sa panahon na, mabayaran mo na yung home loan mo, iniisip mo na agad kung paano mo papalago yung mga kayamanan mo. And again, napakatotoo rin sa experience natin yung sinasabi ng Ecclesiastes 5 talata 12, ang pagpapakasawa ng mayaman ay hindi magpapatulog sa kanya. So kapag dumarami po yung kayamanan natin, dumarami rin yung pag-aalala. With increased wealth comes increased worry. Pero alam niyo po, meron din namang hope. May pag-asa po dito sa Ecclesiastes 5 na una sa lahat na tinuturo dito na dapat nating enjoy yung mga bagay na binibigay sa atin ng Diyos dito sa buhay po natin. That we enjoy our work, enjoy your rest, and enjoy the things that you have accomplished. And tulad nga po ng sabi ni Solomon sa talata 18, ito ang aking nakita na mabuti. Nararapat na kumain, uminom, at magalak sa lahat ng kanyang pinagpaguran, na kanyang ginagawa sa ilalim ng araw sa lahat ng kukonting araw niya sa kanyang buhay na binigay sa kanya ng Diyos, sapagkat ito ang kanyang kapalaran. Now, pansinin po natin kung paano nilalagay ni Solomon yung enjoyment of possessions in the context of serving God. Na kapag nakita po natin yung Diyos na siya po yung lahat na nagbigay ng lahat ng to sa atin, then sakala magiging totoo yung enjoyment natin. We enjoy God's gifts and we thank Him for it. And at the same time, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na yung mga bagay sa buhay na to pansamantala lang. Meron man tayong mga possessions in us, pero temporary lang lahat. There's no sense in growing attached to what you own. Alalahanin natin yung sinabi ng Diyos sa rich man sa parable po natin kanina sa Lucas 12 talata 20. Hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? And ngayon, tanong sa atin, paano kung dumating sa atin ang Diyos, dumating sa iyo ang Diyos, na katulad ng pagdating niya dito sa rich fool, and hingin niya yung buhay mo? In that moment, nasaan yung treasure mo? Ano yung may papakita mo bilang patunay na paglilingkod mo sa Diyos? Kaya tayo ay foolish. Tayo ay foolish kung tayo po ay occupied sa pera natin, trabaho, hobbies, hanggang sa mapabayaan natin yung mga bagay na may kinalaman sa buhay na darating. We worship many gods who are not true God. Kaya kailangan nating pakinggan po yung salita ng Panginoong Hesus dito sa talata 15 naman. Lucas 12, talata 15. Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang ari-arian. Bottom line is, earthly things won't give you meaning. And hindi yung definition of the good life ayon sa Panginoong Hesus. Yung magkaroon ng garahe na puno o kaya magkaroon ng bank account na umaapaw, hindi. But the good life is, may treasures ka man o wala, is walking with God, trusting Him, and doing the will of Christ our Savior. That is true wealth. And that is the wealth worth seeking. Kaya po mga kapatid dito sa Zion Covenant Reformed Church, kay Kristo, we become rich beyond imagination. Hindi po ito prosperity gospel po Ito po dahil tinanggap natin yung mga kaloob po na to. Paalala lang po sa lahat, ito pong sermon na to, hindi siya financial seminar, hindi rin po siya prosperity gospel. At least klaro po tayo sa mga bagay na to. Pero kailangan natin intindihin pa rin to na lahat po ng mga bagay na meron tayo, tinanggap natin yung mga kaloob na to, kapatawaran ng Diyos, bagong buhay, buhay na walang hanggan, nanggagaling po sa Diyos. Now, pakinggan nyo naman po itong sinulat ni Pablo. I quote this sa 2 Korinto 8 talata 9.
Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na bagaman siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Kaya po dito sa pamamagitan ng poverty o kahirapan ni Kristo, in His suffering, in His humiliation, tayo ay naging mayaman. Sa kanyang kamatayan, tinanggap natin ang lahat ng kayamanan na sa atin ang lahat ng tunay na kailangan natin in this life. Again, sabi sa title na ito rin yung call sa atin, we are owned by Christ that has owned all our earthly things in a different way. Kaya po bukas, diligently do your work, be content to what you have sa awa ng Diyos, and help others. Ating pong tandaan, alalahanin natin, let us meditate and remember that you are owned, body and soul, by our gracious Savior. So knowing and alam natin that we were bought not with gold or silver, but with the precious blood of the Lamb. Kaya po mga kapatid, brothers and sisters, that is true wealth. Wealth worth seeking. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming mapagpala at banal na Diyos, salamat sa iyong salita ngayon at sa pagtuturo na sa pamamagitan ng iyong Espiritu na muli naming narinig at napagnilayan ang iyong mga salita. At tunay nga po Panginoon na ikaw ang nagbibigay ng lahat ng mabuting bagay at sa iyo lamang nagmumula ang aming kasapatan, Panginoon. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na isabuhay yung aming natutunan, narinig na kami mamuhay ng may katapatan, tunay na kaligayahan at pagtitiwala sa iyo pong kabutihan, Panginoon. At patawarin mo kami, Panginoon, kung madalas namin hinahangad yung mga bagay dito sa lupa ng higit sa iyong kalooban. Na itanim mo sa aming mga puso, Panginoon, yung pagnanais na sa lahat ng bagay na si Kristo lamang ang aming tunay na kayamanan. Kaya Panginoon, habang kami lumalakad mula sa aming buhay at mula sa aming pagtitipon ngayon, pananatilihin mo kaming matatag sa aming pananampalataya at sa paggawa ng kabutihan sa aming kapwa at sa iyo, Panginoon, na aming kayo pong iniibig at lagi kami nagpapasalamat sa iyo pong mga biyaya sa amin. At lahat ng to ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.